Magandang umaga po. Andito na naman po yung kaibigan, Pastor Greg Pagulayan. Ngayon po makakasama sa umagang ito sa ating morning devotion at prayer. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing ito ng buwan ng Oktubre. Palagpas na po tayo sa kalahati ng buwan. At ilang araw na lang, tapos na naman po ang buwan ng Oktubre. So, bago po ang lahat, tayo po ay magpuri, magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. At tayo po ay dumako sa pagpupuri at pagsamba. Nasasamahan po tayo ngayon, ating kaibigan. Pastor Boy Baldumaro at ang kanyang mga awit. Yan. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Iaalay bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
Tunay nga na kay buti ng Panginoon sa atin. Kay buti po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, at patuloy tayong magpuri, magpasalamat, at dakilain natin siya sa ating buhay. At isang bagay para tayo maipakita natin ng patuloy na pagsamba natin sa Kanya at pagpupuri ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ay bago pong lahat, binabati ko po ang magkasamang Efren at saka Mercy Agyapas, ang aking kaklaseng si June Madrid from Pangasinan, at yung iba pang magbubukas ng kanilang mga Facebook sa umagang ito. At patuloy na tayo po ay bagong lahat, tayo po dumulog sa ating Panginoon at manalangin. O dakilang ito sa mga pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa pinabagong buhay na naman na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa patuloy na pagkalinga mo sa amin. Salamat, Ama, sa mga biyayang patuloy na binubuhos mo sa aming buhay. Salamat, Ama, dahil patuloy na ginagabayan mo kami, inaakay mo kami patungo sa iyong kaluwalhatian. Salamat din, Ama, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Pagbubukas mo ng aming puso at mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy naming maintindihan ang tibok ng iyong puso at maunawaan namin ang iyong kalooban para sa amin sa maghapong ito. At patuloy na ikaw po, O Diyos, ang maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat din naman sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na patuloy na magtuturo sa amin upang patuloy na maintindihan namin ang nais mong sabihin sa bawat isa sa amin sa umagang ito, at patuloy na ang iyong damdamin ang maramdaman namin. Salamat po, Ama. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So yan po, magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay araw ng Martes, 17 ng buwan ng Oktubre. At una po, nakikiramay po kami sa pamilya ng mga Bernaldez. Yan, pamilya Bernaldez, na yung isang dati namin kasama sa church na si Aling Puring ay namayapa na po nung Sabado. Yan, namayapa na po siya. At kagabi po yung last day niya, at ngayon po hindi ko lang alam po anong oras siya ililibing. Ay ililibing. So yan po, yan po ang isang ating pabalita para sa mga kasama po natin na hindi pa nakakadalaw o nakakasilip man lang doon sa labi ng ating kaibigan si Pastor Ate Puring. So magandang umaga muli sa bawat isa. Ang aaralin po natin ngayon ay yung ginawang pagtukso sa ating Panginoon ni Satanas. Pero isa pong magandang makita po natin dito ay yung ang nagdala sa kanya doon sa sitwasyon na yun ay ang Banal na Espiritu. So tingnan po natin. Kung nandyan na po kayo, ay buksan po natin ating mga Bible sa Luke chapter 3, verse 1 to 13. Yan. Dali lang po. Ito, sige. Basahin po natin. Basahin ko po sa English version ko. New Living Translation, at basahin nyo na lang po sa inyong mga translation. Inom lang po ang tubig. Sabi po dito, verse 1 to 13.
Luke chapter 4, verse 1 to 13. Lumipat po tayo ng panibagong chapter. So, then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan River. He was led by the Spirit to the wilderness, where he was tempted by the devil for 40 days. Ate nothing at all at that time and became very hungry. Then the devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become a loaf of bread." But Jesus told him, "No, the scripture says, people do not live by bread alone." Then the devil took him up and revealed to him all the kingdoms of the world in a moment time. I give you the glory of these kingdoms and authority over them," the devil said, "because they are mine to give to anyone I please. I will give it all to you if you worship me." Jesus replied, "The scripture says you must worship the Lord your God and serve him only." Then the devil took him to Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, "If you are the Son of God, jump off, for the scripture says, he will order his angels to protect you and guard you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on the stone." Jesus responded, "The scripture also say, you must not test the Lord your God." When the devil had finished tempting Jesus, he left him until the next opportunity came. Yan. Purihin po Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, ito pong gagawin po natin ngayon ay sobrang haba po ito. Kaya medyo hatiin po natin. Hatiin po natin ng dalawang parte. Ngayon po, ang gagawin po natin ay uunahin natin yung Luke 1 to 4. Yan. Tapos yung 5 to 8, 5 to 13 ay bukas po. Tama-tama naman dahil hanggang bukas po ako. Kaya kung nandyan na po kayo, ay simulan na po natin. Sabi dito, ang title na ibinigay ko ay yung Temptation of Jesus. Pero tignan po natin, yung pangyayari yan ay merong kinalaman ang banal na Espiritu. Bakit po kaya? Sabi dito sa verse 1 at 2a, Jesus is led by the Spirit into the wilderness. Sabi nga, then Jesus, filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. Tignan po natin. So, makatapos ng kanyang bautismo, matapos na mapuno siya mabautismohan din siya ng banal na Espiritu, ay siya po ay kumbaga puno ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Pero titingnan po natin, sinabi po ng Luke 3 chapter 21 verse Luke chapter 3 verse 21 to 32 ay nabasa natin na ang banal na Espiritu ay dumating kay Jesus ng isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. At siya ay binautismo. Hindi natin dapat bigyan ng diin na hindi siya puno ng banal na Espiritu bago, kundi ang dapat nating maintindihan ay doon sa oras na yun, pagkatapos niya pong mabautismohan,
ay talagang pinuno siya. Kumbaga, yung bautismo ni John ay sa tubig, pero yung sa banal na espiritu ay inulubog siya, inimmerse din siya sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya nga, kung titingnan po natin, makapangyarihan, malakas ang espiritu ng Diyos sa buhay na ating Panginoong Jesus. Bakit po? Tingnan po natin yung sequence na matapos niyang yung bautismo ni John. Ano po ang ibig sabihin nun? Na siya ay inamin niya na siya isang tao na nasa lahi ng makasalanan. Bagamat hindi siya nagkasala, ay nasa lahi siya ng kasalanan. Yan. Yun po isang bagay na pwede nating unawain. Na bilang isang tao, kailangan niyang magpabautismo. Bakit? Para masunod ang katwiran ng Diyos. Ano yung katwiran ng Diyos? Repentance. Pero iba po yung nangyari dito sa bautismo niya. Ang nangyari, doon siya ipinakilala ng Diyos Ama na ito yung aking kinalulugurang anak. Yan. Pinakilala siya. This is my beloved son. Yan. At bumaba yung banal na espiritu sa anyong kalapati at nagsettle po sa kanya. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kaya hindi po siya exempted sa temptation. Pero sa sitwasyon na to, wala pong high priest na pwedeng mag-sympathize sa kanya kasi hindi pa siya ganong kilala eh. But dahil dito ay sa pag-uudyok o sa sa direksyon ng banal na espiritu ay kinakailangan niyang daanan yung wilderness experience. Na doon sa wilderness experience ay mararanasan niya yung pagsubok na gagawin sa kanya ng demonyo. Kaya nga kung titingnan po natin, patuloy nating unawain na yung pagsubok na yan ay si Satanas gagamitin ng lahat ng aspeto ng buhay o ng pagkatao para linlangin. Hindi naman siya ang gumagawa eh. Magsasuggest lang siya. Suggest lang siya. Pero yung tao mismo na kanyang ini-entice ang siyang gagawa kung mahulog siya sa patibong ni Satanas. Kagaya po dito. Sabi dito, filled with the Holy Spirit, led by the Holy Spirit into the wilderness. Ano ba ibig sabihin ito niya? Lumalakad siya sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At dahil doon sa paglakad niya sa kapangyarihan, pagsunod niya sa kapangyarihan ng banal na espiritu, dinala siya doon sa wilderness para subukin o itest. Bakit po? Kung titignan po natin, yung isa, ang pagsubok ng Panginoon ang pagsubok ng banal na espiritu ay dalawang bagay. Yung isa sa green pasture, ano ang magiging damdamin mo pag ikaw'y sagana
Ano magiging relasyon mo sa Diyos pag ikay sagana? At ano ang magiging relasyon mo sa Diyos pag ikay nagkukulang? Led for 40 days, to fast for 40 days. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi siya kumain ng 40 araw. So, ibig sabihin, kung hindi ka kumakain ng 40 araw, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng matinding gutom. Sabi nga yung fasting lang ng maghapon maghapon ka lang mag-fast, masakit na ang ulo mo dahil sa gutom. Yung pang 40 days, so siyempre matindi ng gutom yung abutin mo dun. Lahat ng faculties mo mahina na, mababa na. Bakit? Kasi una, yung energy mo kinain na mismo ng katawan mo. Yung lakas mo ay kinain na mismo ng katawan mo. Kaya nga pagka nagpa-fasting ang tao ay nangyari to, yung mismong katawan niya kinakain niya. Kaya nga sabi nga meron nga sabi, papasting ako para mamayat. At nauso po yun. Nauso sa panahon natin ngayon yung fasting na intermittent fasting. Bakit po? Para mamayat. Pero hindi po ginagamit yung pagpa-fasting para sa pagpapaganda ng sarili, pagpapaayos ng sarili, kundi merong purpose ang fasting. Una, sabi dito, para magtagumpay. Pangalawa, para tumatag at lumakas ang iyong spirito. Pangatlo, para mapaglabanan mo ang lahat ng tukso. Yan. Bakit po? Yung tukso niyan ay katulad din ng ginawa ni Satanas sa panahon ni Adan. Yan. Ano po yun? Tinukso ng lust of the eyes, lust of the flesh, at saka pride of life. Bakit po? Tatlong bagay. Lust of the eyes, lust of the flesh, at pride of life. Kaya lang, kay Jesus, magkakaiba. Kasi doon sa panahon ni Eva, yung nakita niya yung bunga ng pinagbabawal na prutas na maganda, pleasing to the eyes. Tapos, good for food. Saka, good for gaining wisdom and knowledge. Knowing good and evil. So, yan po yan. Tatlong bagay. So, yun din ang ginamit ni Jesus, ni Satanas kay Jesus. Yung tatlong bagay. Dito, itong ating pinag-uusapan, Jesus faced the temptation of hunger. Bakit? Dumaan siya sa severe circumstance na gutom. So, anong sabi? Tingnan po natin anong sabi. Being tempted for 40 days. Biro nyon, 40 araw siyang tinutokso. At yung mga highlight, siguro maraming tuksong binigay sa kanya, pero ito lang po yung nai-record. Yung nai-record ay una, yung tukso para sa tinapay. Ano po yun? Yung personal need. Personal need. Yun po ang ibig sabihin po. Personal need. Kasi kailangan niyang kumain dahil nagugutom na siya. Pero, sabi nga in those days, he ate nothing. And afterward, when he ended, he was hungry. And the devil said to him, if you are the Son of God, if you are the Son of God, command this stone
to become bread. But Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Wala po siyang kinakain. He ate nothing for 40 days. Ano po resulta nun? Gutom siya. Gutom na gutom. Para tuksuhin mo ang isang taong nag-fasting ng 40 days, ay gayon na lamang yon. Pero, kung titignan natin, parang unfair na inalaw ng Ama o ng Banal na Espiritu mangyari yun. Tignan natin, parang unfair. Yan. Pero, alam ng Banal na Espiritu na mapagtatagumpayan niya yun. Bakit hindi po papayagan ng Ama ng tao ay matukso ng higit sa kanyang kakayahan? Ano po yan? Yan po yung sinabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na ang mga binanal ng ating Panginoong Hesus ay hindi po pwedeng ay bibigyan lang ng pagsubok na kaya niya. At kung hindi na nakaya, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para siya ay makatawid sa mga pagsubok na yan. So, yan po yung isa. Yan po yung isa na makikita po natin na dahil si Luke ay isang doktor, napaka-importante niyan na maintindihan niya na ganun ang gutom ng ating Panginoong Hesus. Dahil dun sa long fast na yan. Ano pa ibig sabihin? No? Critical. Critical na yung condition ni Jesus. 40 days. Pero, sabi nga sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at panindigan ni Jesus sa kanyang pinananampalatayanan ay tumayo siya at nanindigan laban doon sa tuksong yun. Kaya kung titignan po natin, si Jesus ay gutom na gutom. Pero doon sa panahon na yun, punong-puno siya ng kalakasan ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, empty stomach si Jesus pero full of the Holy Spirit. Kaya lang, kabaliktaran po tayo. Kabaliktaran po tayo. Ano yun? Bakit po? Kasi tayo, full ang ating stomach pero empty ang ating spirito. Yan po yung isang bagay na patuloy na gusto nating maunawaan ng bawat isa. Gusto maunawaan ng ating Panginoong Hesus. Gusto maunawaan natin ng Ama. Yan. Punuin natin ang ating sarili ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng tagumpay sa bawat sitwasyon. At maliwanag ng sinasabi sa Bible na ang pagkatao o yung pagkalikha paano ba yan? Yung presensya, tama. Yung presensya ni Satanas at yung kanyang kapangyarihan ay ginagamit niya laban sa Diyos. Laban sa Diyos. Pero sino ginagamit niya? Ang tao para kalabanin ng Diyos. Bakit? Mahal ng Diyos ang tao.
Mahal ng Diyos ang tao. Kasi nilikha niya yan eh. Yan. At sabi nga doon sa pinag-aralan natin, ang tao kahapon, yung yung genealogy, ang si Adan ay bagamat nilikha ng Diyos pero tinawag niyang anak ng Diyos. Hindi yung small, hindi yung capital S, kundi small s. Kaya lang, nalinlang ng kaaway. Kaya tinalits ni Jesus, tinalits ni Satanas si Jesus. Hindi sa anumang bagay, kundi sinalits ni Satanas yung pagiging anak niya ng Diyos. Sinalits niya yung pagiging anak ng Diyos. Kasi kilala siya anak siya ng Diyos Pero sinalits niya yung identity niya bilang anak ng Diyos. Instead of challenging Jesus to display his identity, yan, he challenged Jesus to display his he challenged Jesus to display his identity para ipagmalaki ni Jesus ang kanyang pagkatao kung sino siya, anak ng Diyos. Hindi. Sabi niya, since you are the Messiah, why are you deprived? Why are you so deprived? Bakit ka nagugutom? Kung ikaw anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? Yan po yung paraphrase. Kung ikaw anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? Gumawa ka ng bagay para sa iyo dahil anak ka ng Diyos. Ganon. Parang ganon ang usapan. Gumawa ka ng paraan para maibsan mo yung gutom. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Yan. Gawin mong tinapay itong bato. Kaya naman niya Pero kung titignan po natin, tayo rin dumadaan sa ganung pagsubok pagka tayo nangangailangan na. Anong ginawa natin? Tayo mismo gumagawa ng paraan para matugunan yung ating problema. Problema sa pananalapi, anong gagawin mo? Mananalangin ka, pero ito panalangin mo, Panginoon, ituro mo po sa akin kung saan po ako mangungutang. Hindi yun ang panalangin. Lord, kailangan ko meron akong pangangailangan sa panahon na ito. Wala po akong magagawa. Pero kaya mong resolbahin ang aking problema. Nagtitiwala ko na ililigit mo ko sa sitwasyon na yan. Yan po yung isang bagay na dapat nating maintindihan. Yan ang isang bagay na dapat nating maunawaan. Na sa ganong sitwasyon, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na i-prove yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sabi ni Satanas, gawin mo tinapay itong mga batong ito. Inuudyokan. Ini-entice sa English. Mahirap sa Tagalog Yan po problema ni Aaron Ini-entice. Ano ba ini-entice? Iniinganyo. Yan. Iniinganyo ni Satanas na gawan niya ng paraan. Iniinganyo ni Satanas si Jesus na gawan niya ng paraan ang kanyang pagkagutom. Dahil siya ay anak ng Diyos at may kapangyarihan siya. Yan po yung isang bagay na yan. Ganon din po tayo. Pag tayo dumadating sa ganong pagsubok at mayroon tayong pangangailangan, imbis na mag-intay tayo sa kilos ng Panginoon, inuunahan natin siya. At tayo mismo ang gumagawa ng paraan. Tingnan po natin doon sa istorya ni Abraham. Diba nung dalawin ng Panginoon si Abraham nung siya 75 ay sinabi niya na bibigyan siya ng
mga anak, lahi. Yan. Lahi na katulad ng mga anak na katulad ng mga bituin sa langit at saka kasing dami ng buhangin sa dagat. Pero sino po ang gumawa ng paraan para mangyari yun? Hindi si Abraham, kundi si Sarah. Kaya nga lumabas si Ismael. Pero nakita po natin doon yung sitwasyon. Ano ba yung nangyari doon sa sitwasyon na yun? Nagkaroon ng na hindi magandang relasyon yung nanay si Hagar at saka si Sarah. Yan. Merong problema. Bakit po? Pinangunahan ng Diyos eh. Pero kung aantayin mo ang tugon ng Panginoon sa iyo, magiging maayos ang direksyon. Magiging maayos ang lahat. Kaya nga, sabi dito, hindi nung tuksuhin ang tao para kainin yung bunga na pinagbabawal, akala niya kaya din niya si Jesus. Bakit? Kasi tao rin si Jesus nagugutom. Pero hindi po siya nagtagumpay. Anong sinabi niya? But Jesus answered him, it is written. So, ibig sabihin, sinagot siya ng isang verse sa Bible o salita ng Diyos na pangako ng Diyos na sabi, ang man shall not live by bread alone, but by every word of God. Yan. Kaya kung titingnan po natin, mayroong kapangyarihan ang salita ng Diyos. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kung patuloy nating panghahawakan at pananampalatayanan. Bakit po? Sabi nga kanina si Jesus ay puno ng Espiritu bagamat walang laman ang tiyan. Kaya ganun din ang gawin natin. Punuin po natin ng kapangyarihan ng Diyos ang ating buhay. At pag pinuno tayo ng kapangyarihan ng Diyos, siya po ang gagawa ng paraan. Siya po ang tutugon sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga, yung discussion bakit ka magpapakutom dyan? Kaya mo namang gawa ng tinapay. Kaya, anong sabi ni Jesus? Yung pagtanggi niya sa tukso ay isang pagpapakita na mas makapangyarihan ang banal na Espiritu o ang Diyos kaysa sa Satanas. Wala namang ginawa sa Satanas kundi mag-entice lang. Magbigay ng idea, magsaksak ng bagay na magiging solusyon sa problemang dinadaanan natin. At kung tayo'y tutugon, nandun na po tayo sa pumasok na po tayo doon sa trap ng kaaway. Kaya nga, at sabi nga ni Pablo doon sa Ephesians chapter 6, yan, chapter 6 ba yung last portion na isuot po natin yung armor of God para magtagumpay tayo. Mayroon pa tayong panlaban sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. So, yan po. Kung titignan po natin, ay dito po muna tayo magtatapos sa isang temptation. Pero bukas po, yung dalawa, tatapusin po natin. Kasi, sabi nga ayoko hong
ubusin ang oras sa ating pag-uusap. Bigyan po natin ng panahon ang pananalangin. Pero dito sa ating pinag-aralan, ano po ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Ano po ang sinasabi? Pinapakita ng Panginoon, pinapakita ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin na kailangan tayo na patuloy na asamin o i-desire na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, yung power, yung knowledge, wisdom, and power ng Banal na Espiritu ay mapapunta sa atin. Bakit po? Una, para lalong lumalim yung ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Pangalawa, para makasunod tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Pangatlo, upang patuloy na lumago tayo at patuloy na magkaroon ng transformation ang ating buhay. Yan po yun. Yan po yung pinakikita sa atin ng Panginoon ngayon, na kaya nating magtagumpay sa anumang sitwasyon ng ating physical na pangangailangan. Kasi ito, physical po yung pangangailangan nato. So, ano man yung physical na pangangailangan mo, kayang tugunan ng Ama. Bakit? Sabi nga man does not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, yan po ang ating maikling devotion. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, patuloy na pinupuri ka namin at niluluwalhati sa umagang ito. Salamat sa iyong pag-ibig na patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. Tunay nga na ang nais mo ay hindi kami manatiling mangmang, kundi maintindihan namin ang kalooban mo sa aming mga buhay at patuloy na masunod namin ito at maipamuhay. Salamat po, Ama. Salamat po dahil patuloy na ikaw ang gagawa at kikilos sa aming buhay. Habang patuloy na binubuksan mo ang mata ng aming mga puso't isipan at patuloy na ipinapaunawa mo sa amin ang laman ng iyong puso. Salamat, Ama. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kaunawaan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu na kailangan namin patuloy na magbabad kami sa iyong presensya. Salamat po, Ama. At patuloy na sa bawat sitwasyon ng aming buhay ay lagi kami nananalangin. Kaya, Ama, sabi nga ni Pablo, pray without ceasing. Salamat po, Ama, sa patuloy na gagawin pa sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbabago mo ng aming mga karakter. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbukas mo ng iyong salita sa aming kalagayan. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ganon din sa oras na ito, patuloy namin itinataas, ang iyong bansang Israel, na patuloy na ikaw pong tumilos na makita nila at maunawaan nila ang iyong pag-ibig, ang iyong katalinuhan, at ang iyong mercy and grace. Salamat po, Ama, dahil hindi mo sila iniwanan na pinabayaan mula pa noon hanggang ngayon. Lagi mo silang nililigtas. Lagi mo silang sinasaklolohan sa bawat sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ama, dalangin namin sa na matagpuan nila ang totoong kapayapaan na makikita lang at makukuha lang sa aming Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat sa ito. Patuloy na gagawin pa sa kanila. Patuloy din namin tinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Yes, Lord. Salamat po, Diyos, dahil meron kang dakilang plano sa bansa. Salamat, Ama, dahil ikaw mismo ang gumagawa sa buhay ng mga taong tinalaga mo bilang mga
tagapangulo namin. Mula sa aming pangulo down to the lowest barangay captain at kagawad. Salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy na pauunawa mo sa kanilang kalooban mo, ang pag-ibig mo at ang iyong plano ng para sa para sa kasaganaan ng Pilipinas upang ang bansang Pilipinas ay patuloy na maging patotoo ng iyong kabutihan. Hindi lang dito sa bansa, kundi sa ibang bansa. Hanggang sa ang iyong salita ay makarating doon sa lugar na pinanggalingan. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy ng paggawa mo at pagkilos mo sa lahat ng sektor ng aming society. Sa 8 pillars of society. Sa government, religious sector, sa military, ng aming economy, yan. At iba pa, salamat po, Panginoon, dahil ikaw din ang gagawa at kikilos at maglalagay ng tamang tao sa tamang posisyon upang ang kalooban mo ang patuloy na maganap para sa bansang Pilipinas. Salamat po, Diyos, dahil ang nais mo ay patuloy na maging huwaran ang bansang Pilipinas, maging ilaw at maging tagapaghatid ng iyong salita. Salamat po, Diyos. Salamat sa patuloy na gagawin mo pa sa aming bansang Pilipinas, sa mga namumuno sa amin, and even sa Lord God, tinataas namin ang bawat Pilipino mula po sa aming presidente hanggang sa batang Pilipino. Tanging ikaw lang po ang magbubukas ng mata ng kanilang mga puso at isipan at patuloy, Ama, na maunawaan nila, masumpungan nila ang iyong pag-ibig. Ganon din po, Panginoon, patuloy na itinataas din namin sa iyo. Hallelujah. Ang lahat ng may sakit sa oras na ito, kilala mo po ang bawat isa. Yung mga kaibigan namin, mga kamag-anak namin may sakit. Ama, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang kagalingan sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoon Jesus. And I speak forth, we speak forth to their bodies to manifest the healing in the name of our Lord Jesus Christ. Ganun din, patuloy din na nagpapasalamat kami sa patuloy na pagtugon mo sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isang kasama ko sa pananalangin niya. Patuloy na itinataas namin sila sa iyo lahat. Naman ang mga pangangailangan nilang emotion, comfort, peace, at ganun din yung pangangailangan nilang physical, financial, kalusugan, at kasaganaan. Salamat po, Diyos, dahil lahat ng yan ay nasa iyo. Ikaw ang may-ari ng langit at lupa. Kaya wala pong imposible sa iyo. Ikaw din ang lumikha ng tao. Kaya wala pong imposible sa iyo. Tuloy na tinataas namin sila sa iyo sa matamis sa pangalan namin. Ganun din, salamat din sa patuloy ng pagtugon mo sa lahat ng aming panalangin sa umagang ito. Dahil patuloy namin inaangkin ang pangako ng aming Panginoon Jesus na sa aming paglapit sa iyo, Ama, panampalatayanan na namin na tinanggap na namin ang lahat ng aming kailangan. At ito'y matatanggap namin. Salamat po. Salamat. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Even when we are faithless, He remains faithful. Kung dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. So, magandang umaga po muli. Yan. Patuloy kong inaanyahan ang bawat isa na patuloy nating i-share ang mga videos na ito. Kung patuloy
patuloy na mapalaganap natin ang salita ng Panginoon, maunawaan ng bawat isang mahal natin sa buhay at kaibigan natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang katwiran, at patuloy na hanapin nila ito na hughari ang Diyos sa kanilang mga buhay at mamuhay sa kanyang katwiran dahil may pangako ang Panginoon sa bawat isa na lalapit sa Kanya. So, tayo po ay nagbo-broadcast ngayon sa ating Facebook at Pags Channel sa ating Facebook at Pags Family Channel sa ating pong YouTube. Ito pong ating broadcast ngayon ay simulcast sa YouTube. So, pwede po kayo sa Facebook, i-like nyo po at saka i-share. Yan po sa YouTube. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, i-subscribe nyo lang po itong aming page. I-like, i-share, at ganun din ay patuloy nating palaganap ang kabutihan ng Panginoon. Salamat sa bawat isa at muli kong binabati ang ating mga kasama sa umagang ito. Yan, yung aking mga kaklase sa batch 75 ng PCC, kay Kuya Oka, yan, yan, kay Anor, dyan sa Cagayan. Magandang umaga sa inyo at kamusta na kayo dyan? Yan. Kay Kuya Efren, kay Bunso, dyan sa Bahrain. Yan. Andito, nakikinig siya ngayon. Magpahinga ka na. Alas 2 ata ng madaling araw doon sa oras na yan. Yan. Si Bing, yung aking pamangkin, si Bing. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. At yung pang mga kasama ko sa oras na ito, na magbubukas, si Irene Tamayo. Magandang umaga din sa iyo. Tsaka yung mga kaibigan ko, pastor, na sumusubaybay din sa ating morning devotion. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ang bawat isa atin, pagpalain ng Diyos. Kaya patuloy na inaanyahan ko po ang bawat isa Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30 a.m. dito po sa ating Facebook page, Pags Channel, Pags Family Channel sa YouTube. At tayo po ay sama-sama na magpuri, magpasalamat, manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat. Yun, si Maring Juliet na nasa Dubai. Magandang umaga sa iyo. Sino pa? So, hanggang bukas po muli. Ito ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na bumabati ng isang magandang umaga sa bawat isa at nagsasabing, mabuti po ang ating Diyos, mahal niya tayo, at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. See you hanggang bukas po muli. Bye-bye.